Pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, regarding naman sa tithe, kung required nga ba tayo bilang Christian na magbigay ng tithe sa simbahan, no? Kung ipinag-uutos nga ba ng Diyos na tayo ay magbibigay ng tithe, no? Alamin natin sa video na ito, no? Pero bago ang lahat guys, no, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tithe. Ang tithe na ito ay nagmula siya sa Hebrew word na ang ibig sabihin ay tenth. Ibig sabihin, 10% ng kinikita mo bilang tao, kailangan mong ibigay sa simbahan. Yan ang ibig sabihin ng tithe, no? Noong unang panahon sa Old Testament, ang mga ancient Israelites ay nire-required sila ni God na magbigay ng 10% ng kinikita nila, whether sa kinikita man nila sa farm nila or sa kinikita nila sa pag-aalaga nila ng hayop. Kasi magmula noong napasa kanila yung promised land na ipinramis ni God na ibigay sa kanila, di ba? Nakuha nila, napasa kanila yung promised land at tapos nung nakuha na nila yung promised land na yun, nakatira na sila doon, hinati-hati nila yung lupa na yun. Pero yung isang tribe, ang tribe ni Levi ay wala siyang share doon sa lupa na yun, no? Kasi ang tribe ni Levi na tinatawag na Levites ay sila yung nautusan ni God para mag-minister sa simbahan. Sila yung nautusan ni God na mag-serve sa Kanya. So, ang trabaho nila, nasa tabernacle. Ang tabernacle ang tawag ng simbahan nila noong araw, no? Parang chapel siya, no? Bahay dalanginan, no? Yun ang ibig sabihin ng tabernacle. So, sila ang napag-utusan na mag-minister doon sa tabernacle. Sila yung nagsiserve na pari. Sila yung nangangasiwa doon sa tabernacle na yon. So, wala silang inheritance doon sa lupa na yun. Wala silang share. Kumbaga, wala silang bahagi doon sa lupa na yun. Dahil ang sabi ni God, diniklara ni God na ang inheritance nila ay si God mismo. Kaya nga, ipinag-uutos ni God sa mga Israelites sa 11 tribes of Israel na yung 10% na kinikita nila sa lupa, yung 10% na kinikita nila sa pag-aalaga ng hayop, ay ibigay nila sa simbahan bilang suporta sa mga Levites na walang inheritance doon sa lupa, no? Nang sa ganon, hindi na kailangan na magtrabaho ng Israelites, no? Hindi na nila kailangan na magbungkal ng lupa para makapagpuko sila doon sa gawain na pang Diyos, no? Kasi sila nga ang naatasan na magturo sa mga Israelites, sila ang naatasan doon sa tabernacle na yun. Para mga pastor, di ba, pari, pastor, ganun ang trabaho nila, sila ang nangangasiwa sa tabernacle. Kaya nga, ipinag-uutos ni God yun na magbigay yung 11 tribes ng 10% ng kinikita nila doon sa tabernacle. Pero tayo na mga Christians, hindi na tayo under doon sa Old Testament na law na yun, no? Hindi na tayo under ng Mosaic law. Kung tayo, under na tayo ng New Covenant, di ba? Hindi na yun applicable sa atin, no? Anong sabi sa atin sa Bible regarding sa pagbibigay natin? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one must give as he was decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang nakasaad nga dito, bawat isa daw sa atin, kung nagbibigay man tayo, dapat yung bukal sa puso natin. Ibig sabihin, nagbibigay tayo dahil yun ang napagpasyahan ng puso natin na magbigay tayo. Hindi tayo nagbibigay dahil may pumilit sa atin. Hindi tayo nagbibigay ng nag-aatubili or nagdadalawang isip tayo. No? Kung tayo man ay magbigay, dapat bukal sa puso natin, buo ang loob natin na tayo ay magbigay. Diba? Kasi anong nakasaad dito? Ang sabi dito, si God ay mahal niya yung mga cheerful giver. Ano nga ba itong mga cheerful giver na to? Ito yung mga tao na nagbibigay ng may kagalakan sa puso nila. Kumbaga, yung pagbibigay nila ay kusang loob nila yun. Walang pumipilit sa kanila. Hindi sila nagdadalawang isip. Yan ang gusto ni God na gawin natin kapag tayo ay nagbibigay. Huwag tayong magbigay ng napipilitan lang tayo. Huwag tayong magbigay ng dahil may pumipilit lang sa atin, no? So, ang pagbibigay ng tithe, hindi siya compulsory, no? Hindi siya sa pilitan. Kung hindi, kung ikaw ay magbigay man dahil sa generous ka or mapagbigay ka talaga, no? Yung bukal sa loob mo, kusang loob mo na ginagawa yun, no? Mali ba ang pagtatithe? Tulad ng sinabi ko, no? Hindi siya mali. Kung ikaw kasapi ka ng simbahan, masagana naman ang pamumuhay mo, may ekstrang pera ka naman, bakit hindi ka magbigay sa simbahan? Basta ang mahalaga ay hindi masama ang loob mo sa pagbibigay. Kung kusang loob mo siyang ibinigay, di ba? Pero hindi sa pilitan ang pagbibigay, no? Pero kung ikaw nagbibigay ka rin man lang dahil gusto mong magyabang sa mga tao na nakakakita sa'yo,
gusto mong isipin ng tao na ikaw ay generous ka, gusto mong isipin ng tao na ikaw ay masagana ang pamumuhay mo, marami kang pera, kaya ka nagbibigay, ay baliwala yan dahil wala kang makukuhang reward mula kay God. Ano ang sabi ni God regarding sa pagbibigay natin? Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 3 to 4, "But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you." Ang nakasaad nga dito, kung ikaw man ay magbibigay sa mga nangangailangan, kung ikaw man ay magbibigay sa church, dahil alam naman natin na ang church ay may pangangailangan yan, wag mo daw hayaan na yung kaliwang kamay mo, alam niya yung ginagawa ng kanang kamay mo. Ibig sabihin, kung magbibigay ka man doon sa church, huwag mo nang ipangalandakan sa tao. Huwag ka nang magpakitang tao na nagbigay ka. Kung baga, ibigay mo, sikreto mong ibigay yun. Dahil ang Diyos daw na nakakakita sa ginawa mo in secret ay i-reward ka niya, bibigyan ka niya ng gantimpala, no? Magbibigay ng reward yung Diyos sa iyo kapag ganun ang gawain mo na hindi mo pinagyayabang na ikaw ay nagbigay. Kasi kung ikaw ipinapangalandakan mo sa tao na ikaw ay mapagbigay, wala kang makukuhang reward kasi kayabangan yung ganun, no? Pride ang umiiral sa iyo kaya ka nagbibigay. Katulad na lang sa kalakaran ng mundo natin ngayon, yung mga nagbibigay sa mga mahihirap, binivideo pa yung mga binibigyan nila, no? Pinapakita sa tao na sila ay mga generous, pinapakita sa tao na sila ay nagbibigay sa mahihirap, no? Wala kayong makukuhang reward kay God kapag ganun ang gawain ninyo, no? Kasi ang pinag-uutos nga sa atin, kung tayo ay magbigay, isikreto natin yung pagbigay natin. Huwag nating ipagmayabang sa iba para si God lang ang nakakaalam ng pagiging generous natin, no? Kapag ganun ang gagawin natin, ano ang sabi sa Bible? Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 17, "Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed." Diba? Ang nakasaad nga dito, kung sino man daw yung mapagbigay sa mga mahihirap, parang nagpapahiram daw kayo sa Diyos at yun daw ay babayaran ni God sa inyo. Kung ano man yung ibinigay ninyo sa kapwa ninyo na nangangailangan, ibabalik ni God sa inyo kasi gano'n naman talaga si God, di ba? Kapag ang mga generous na tao, lalong pinagpapala. Kasi kapag mas marami kang blessings, mas marami kang matulungan. Alam ni God yan na generous ka, mas lalo niyang dinadagdagan yung blessings niya sa iyo para mas marami ka pang matulungan. Diba, ang pagbibigay ni God ng blessing sa iyo, hindi mo yan sasarilinin, kung hindi ipapamahagi mo yan sa iba, no? At saka, sabi rin dito sa Proverbs chapter 11 verse 24, "One gives freely, yet grows all the richer, another withholds what he should give, and only suffers want." Ang ibig sabihin, ang tao daw na mapagbigay, yung tao na malayang nagbibigay, no, lalo daw yung mayaman. Ang tao naman daw na pinipigilan niya na huwag tumulong, ipinagkakait niya yung tulong na dapat na ibigay niya sa iba, ay lalo lang daw kinakapos, lalo lang naghihirap yung mga ganitong tao, no? Kaya ganun si God, no? Kung ikaw generous ka, mas lalo kanyang i-bless para mas marami ka pang matulungan, no? Pero yung mga madadamot, mas lalong naghihirap, mas lalong kinakapos, di ba? Yan ang nakasaad dito sa Bible, no? Kaya ang pagtatithe ay hindi siya masama as long as mula sa puso ang pagtatithe mo. Pero hindi ka pwedeng pilitin ng simbahan na mag-tithe ka, no? Kung ikaw ay walang-wala naman talaga, ay hindi ka mapipilit kasi hindi naman siya kautusan ng Diyos na kailangan nating magbigay, di ba? Hindi tayo obligado na magbigay. Kung ano lang meron tayo, kung ano lang kaya nating itulong, basta bukal sa loob natin ay gawin natin kasi si God ay tumitingin nga sa puso natin, no? Hindi siya tumitingin sa halaga ng binibigay natin. Kung hindi, ang tinitingnan niya kung ano ang totoong intensyon natin sa pagbibigay. Kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa ninyo na si Jesus Christ, mas na-appreciate niya yung biyuda na nagbibigay ng maliit na halaga, no? Kaysa doon sa mga mayayaman na nagbibigay ng malaking halaga. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung biyuda na mahirap na yon, ibinigay niya kung ano yung meron siya, sinakripisyo niya yung maliit na halaga na meron siya, binigay niya sa simbahan dahil siya ay umaasa na ang Diyos ay kayang mag-provide sa kanya, no? Pero yung mga mayayaman na yon, nagbibigay sila dahil masagana sila, dahil sa kasaganaan nila, kaya sumusubra na yung pera nila, umaako na yung pera nila, kaya binabahagi na nila yung iba. Pero yung mahirap na yon, nagbibigay siya dahil sa kahirapan niya. Umaasa siya na magpo-provide si God para sa kanya, di ba? Nagiging dependent siya kay God, no? Kaya na-appreciate ni Jesus Christ yung bigay ng mahirap na biyuda na yun kaysa doon sa mga mayayaman, no?
Kaya sana, kung tayo ay magbigay man, ay yung mula sa puso, no? Huwag tayong magbigay dahil may pumipilit sa atin, huwag tayong magbigay dahil parang nakukonsensya tayo. At saka dapat kung tayo ay magbibigay ay magkaroon tayo ng discernment kung sino yung mga tao na dapat nating tulungan, kung anong simbahan yung dapat nating tulungan, kasi alam naman natin sa panahon ngayon, naglipana na yung mga kulto, mamaya yung nangihingi sa inyo na nagpapakilala na taga-simbahan ay mga miyembro pala ng kulto, no? Pag ganun ang ginagawa natin, na tinutulungan natin sila, sinusuportahan natin sila, parang sinusuportahan na natin yung maling gawain nila, di ba? Parang tinutulungan natin na mapalaganap yung maling paniniwala nila, yung mga false doctrine nila, no? At saka, alam naman natin na sa panahon natin ngayon, marami na yung mga false teachers na nagtuturo sa social media, no? Pagkatapos nilang magturo ay inoobliga kayo na mag-donate, di ba? Kasi para daw mapalaganap nila, marami daw silang matulungan. Pero ang hindi ninyo alam, mali pala yung tinuturo nila. Kapag ganun ang ginagawa ninyo, sinusuportahan ninyo yung mga false teachers na yon, parang sinusuportahan nyo na rin yung maling gawain nila. Parang tinutulungan nyo sila na ipalaganap yung kasamaan nila, ipalaganap yung maling doctrine nila, no? Kaya sana din magkaroon tayo ng understanding regarding sa pagbibigay na to para hindi tayo nagagamit ng kapwa natin, para tayo hindi nagagamit ng ibang tao, kasi alam naman natin na sa panahon natin ngayon, marami na ang mga tao na mukhang pera, marami na ang mga tao na lovers of money, no? So sana guys, no, may natutunan kayo sa akin sa araw na ito. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!